Ayan, magandang hapon po mga kapatid na guro. At ngayon ay tinatanong na naman muli sa atin yung tungkol dito sa medical allowance sapagkat ngayon po ay naglabas na ng mga memorandum yung ating mga divisions, yung ating mga regions hinggil dito sa pagkuha ng uri ng availment. So lumalabas po merong tatlong uri ng availment na binabanggit doon sa mga pinadala sa ating memo. Ito ay alinsunod doon sa nilabas na memorandum ng office ni Undersecretary Cabral June 30, iterating yung availment dito sa medical allowance. But take note mga kapatid, ang default pa rin ay HMO type. Hindi talaga siya cash, gaya ng inaasahan ng marami, at naipaliwanag na po natin yan na paulit-ulit. In fact, yung ating apela dinala na nga natin sa Malacanang, sabi natin sa Pangulo, di ba? Kung gusto mo po talaga mapakinabangan ito immediately ng ating mga guro, payagan na ito ay ibigay ng cash. Discuss natin yan sa DepEd, discuss natin sa DBM. Yung dalawang ahensya ay nagsabi na hindi maaari, sapagkat ang executive order, ang sinasabi niya talaga ay HMO type. Ngayon, tignan po natin. Una, yung group availment. Pag group availment po, ang magka-transact ay yung ating division office. Yan. Pangalawa, yung individual availment. Bahagi po ng individual availment na to kung meron ka ng existing na HMO o kaya mag-a-avail ka ng HMO pa. Pero mabigat din ang requirements nito. Kailangan mag-submit ka ng proof na ikaw ay nag-enroll. Depende yan. At hindi rin ito ibibigay sa iyo yung cash. Hindi bibigay sa iyo 7,000 para ikaw ay mag-enroll. Ang gagawin mo dito, mag-enroll ka, bahala ka. Diba? Tapos pag naka-enroll ka na, meron ka na, naka-avail ka na ng HMO, patutunayan mo sa DepEd. Ito po DepEd, itong patunay na meron na po kung HMO. So, parang reimbursement yung dating niya. Ganun po yon yung pangalawa. Yung pangatlo, yung individual availment for medical or for payment of medical expenses. Yan po yung pangatlo. Lalabas cash po yan. Pero itong cash po na to, pinaliwanag ko na rin po ito nung nakaraan. Ang hirap po nito makuha, di ba? Sapagkat ito ay po pwede lamang ito doon sa mga meron pong o sa mga lugar na dineklara at sinertify na GIDA, geographically isolated and disadvantaged area. Pangalawa, yung lugar mo ay walang presence ng HMO. Hindi accessible yung ganung uri ng mga service. Pangatlo, nag-apply ka sa HMO pero denied. Doon lamang po yun pwedeng ibigay yung cash. Ngayon, eto, pinahirapan ka na naman dito. Kasi dito, sa pangatlo, magpapasa ka pa rin ng napakaraming mga patunay. Di ba? Patutunayan mo, ginamit mo ito for medical expenses. Dito, kapag hindi mo daw na submit, yung susunod, hindi ka bibigyan. Di ba? Yung susunod, sa mga susunod na taon, napakarami na nating talakayan ang ginawa po hinggil dito. Di ba? May mga pag-uusap po tayo na ginawa sa Department of Education, sa DBM, di ba? Pero syempre, ang susi talaga dito, ideklara ng Pangulo na cash na lang. Para hindi magulo. Para pantay-pantay. Kung maayos na po yung HMO sa mga susunod, that's the time na mag-enroll tayo sa HMO kung maayos na. Imagine, July 11, 'di ba? Ang deadline ng central office doon sa mga regions, 'di ba? Kaya tayo minamadali ngayon Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Sa Caloocan dito po sa amin, kahapon lang lumabas yung memo, ngayon yung deadline. Madali lang naman din kasi mag-accomplish ka lang At ang pinakamadali talaga dito, sabihin ng Pangulo na cash muna. Yan lamang po mga kapatid, at nalimutan ko magpakilala. Ako po si Benjo Basas, Teacher 1 dito sa Caloocan High School sa Division of Caloocan City. Maraming salamat, mabuhay po tayong lahat.